Kaugnay niyan, mag-asawang pulis na suspect sa walang habas na pamamaslang sa isa pang pulis. Sinampahan na ng reklamo ayon sa Philippine National Police. Alegasyon na may kasabwat pa ang mga ito, masusing iniimbestigahan ng PNP. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Killing somebody out of anger is one thing, but to mutilate his member and then try to hide itong bangkay doon sa kanilang bahay, traveling from Taguig to Baguio, and that's another story. Nasa kustodiya na ng Taguig City Police ang mag-asawang suspect na may ranggong Police Lieutenant Colonel at Police Executive Master Sergeant kaugnay sa pagpaslang sa kapwa pulis na may ranggo ding Police Executive Master Sergeant sa loob ng Camp Bagong Diwa noong Nobyembre 28. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Jean Fajardo, sinampahan na rin ang mag-asawa ng reklamong murder dahil sa magkasabwat na pagpatay sa biktima. Nakapagsampa na po ng kasong murder ang Taguig City Police Station over the weekend tungkol na nga po sa naging pagpatay nga sa isang pulis. Muna ay nakikiramay po tayo sa pamilya po ng pulis na napatay. Ang biktima, ginamitan ng hakso o lagari ng sospek para pagputol-putulin ang katawan, saka isinilid sa sako at ibinaon sa ancestral house ng sospek sa Baguio City. Inaalam naman ang PNP kung may tama ng bala ng baril ang biktima bago pa ito pagputol-putulin ng sospek. Sabi ni General Fajardo, base sa pag-amin ng sospek, nagawa niya ang krimen matapos na mahuli ang biktima at ang kanyang asawa sa isang intimate na sitwasyon. Ang anak ng biktima na isang police captain hindi naniniwala sa mga pahayag ng suspect. Sa kanyang Facebook post, sinabi nito na nasa 10 hanggang 20 ang pumatay sa kanyang ama at pinagplanuhan na ang pagpaslang noong Marso pa. Paliwanag ni Fajardo, nagpapatuloy ang investigasyon ng pambansang pulisya upang malaman kung may iba pang motibo sa krimen. Kasama yun sa iniimbestigahan kung aside doon sa sinasabi yung na intimate relation nitong asawa nitong nakapatay at itong pinatay ay meron pang mga ibang angulo na titingnan based doon sa sinasabi ng anak as to his claim na maaaring hindi lang isa because he was thinking accordingly na kaya ba ng isa lang na isakay at ilibing. So these are the things na tinitingnan pa po. So hindi pa po sakado itong investigation. Natuklasan ang pagpatay sa biktima matapos na mag-report ng anak nito na nawawala ang kanyang ama na nanggaling pa sa Puerto Princesa City. Sa pagsasagawa ng investigasyon at sa tulong ng mga CCTV footage, natukoy kung saan nagtungo ang biktima hanggang sa umamin ang suspect sa pagpatay nito. Nakaburol na sa Camp Karingal ang labi ng biktima. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.